namang ibang follow-up questions. At sa puntong ito lang po talaga yung masasabi ko sa lahat ng nakakabigla rin na binahagi mo sa komite namin. Pag mayroong witness sa hearing, pag mayroong kahit isa na sinaktan ni Kibuloy o sinaktan ng mga tao niya, well, sa buong Senado po siya mananagot. Yan po ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat, salamat at this point, Elias Jackson. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Bago tayo dumako sa ating mga government agencies, nais kong itanong sa aking kasama kung meron ba kayong mga nais itanong o sabihin sa puntong ito bago tayo magpatuloy. Ginang Tagapangulo, mamaya po, magtatanong din po ako sa mga government agencies. Sige po, syukran. Sa Bureau of Immigration po, maari po bang matanong, Attorney Santos, matanong muli kung naandito pa ba sa bansa natin si Apollo Kibuloy? Magandang umaga po, ma'am, Senators. Based on our records po, as of to date, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Alright, salamat. So, wala po kayong official na kaalaman dun sa isang balitang lumabas na di umano ay lumipad na siya or tumakas papuntang ibang bansa. Tama po, wala po sa records namin yan. Salamat, Attorney Santos. Balik lang po ako sa DOLE kay Yusek Egargo. Pagpatuloy lang po yung pag-uusap natin tungkol sa mga puntong ibinigay ni Elias Rene kanina. Meron po bang remedies at ano pong remedies ang available kapag hindi po binigyan ng sahod at benepisyo ang mga empleyado? Ang procedure po namin sa DOLE, pag hindi po binigyan ng nararapat na sahod ang isang empleyado saka mga benepisyo, ay binibigyan namin ng sulat na to comply, compliance order sa kung saang rehiyon yan, pinabibigyan namin sa regional director. Pagkatapos, pag hindi nag-comply, saka kami nagbibigay ng contempt proceeding. Salamat, Yusek. So, moving forward, posible pong ma-issuehan nga ng compliance order yung dating employer ni na Elias Rene at pati ni Elias David. At maaring pag hindi pa sila sumunod doon, ay may contempt order kayong ipadadala sa kanila. Yes po, Madam Chair. Ang problema po sa validation ay wala po kaming record na sila ay empleyado. So walang, hindi kami pumapasok sa walang employer-employer relationship. Kaya nahihirapan po kami. Pero in principle, go ahead, Yusek. Pero in principle, kung mayroon po kaming impormasyon na talagang empleyado po yung tao at hindi po binibigyan ng nararapat na sahod, ay doon pumapasok ang aming mandato. So, to use those words as well, in principle, dapat lang nabayaran sina Elias Rene at Elias David sa trabahong ni-render nila sa SMNI na noon ay wala man lang natanggap na sahod, lalo na benepisyo. Dapat nga po, at actually yung empleyado na yan, kung talagang i-enforce niya ang kanyang karapatan bilang empleyado at hindi siya sinasawaran, mag-file siya ng isang kaso para malaman natin kung kailan siya nag-umpisa at kailan siya natapos, para sa ganun makompute natin ang nararapat na sahod para sa kanya. Salamat, Yusek. Itatanong ko nga po sana kasi kung what would constitute information na maa-act on ang DOLE. So, tama po ba yung understanding ko na yung isang information ay kung mag-file siya ng kaso, including yung impormasyong iyon, kailan siya nagsimula, Yes, kailan natapos na magtrabaho doon sa Madam Chair. SMNI. At for the advisement, I'm sure alam din po ito ni Attorney Bacudyo at siya po yung pwedeng mag-advise
at tumulong, sumuporta kay Elias Rene sa pag-provide ng ganyang information or pag-file ng kaso o iba pang aksyon para ma-aksyonan na po ng DOLE. Opo, Madam Chair. Ah, kung mapatunayan na totoo yung mga akusasyon di lamang ni Elias Rene pati ni Elias David, posible bang mapadlock ang SMNI para sa labor code violations? Ang procedure po yan ay una, kung gusto niyang mag-file ng kaso ng non-payment of salary sa National Labor Relations Commission. Ngayon, pag napatunayan na mayroon talaga siyang liability after the hearing at pwedeng i-levy yung property ng to answer for the monetary award. Ngayon, doon naman sa inspection, sa halimbawa, magkanda kami ng inspection on that particular instance na wala talaga, empleyado siya, na wala talaga siyang tinatanggap ng parang involuntary servitude. So, ang gagawin namin ay magbibigay kami ng compliance order. Pag hindi pa sinunod yung compliance order, doon na papasok yung provision na ang contempt doon, yung hindi niya pagsunod ng compliance order. So may criminal liability na siya on the contempt. At kung umabot sa ganyan, na posibleng ma-levy yung property, magdaos na ng inspection ng DOLE, may mag-issue kayo ng compliance order pero hindi sumunod, kaya may contempt, posible bang at yun na nga, magkaroon na ng criminal aspect ito. So, pwede pong makulong ang liderato ng SMNI para sa labor-related violations. Opo, Madam Chair. Yung halimbawa, magkaroon ng contempt proceeding sa court na kasi yan eh. So, criminal case yan against the employer. Pagka napatunayan na talagang ang aksyon na ginawa niya ay contemptuous, pwede siyang mapatawan ng pagkakulong. Salamat, Yusek Egargo. Fair warning yan sa SMNI management na dating employer ni na Elias Rene at saka Elias David. Also, COMSEC, pakiimbitahin natin ng SSS sa susunod na hearing natin kasi papacheck din po natin sa SSS kung nag-remit ng contributions para sa SSS, para sa kanilang mga empleyadong sina Elias Rene at Elias David, kung nag-remit ng ganitong SSS contributions ang SMNI. So, please, COMSEC. Salamat po kay Yusek Egargo para dyan. Before we go to questions for DSWD, follow up lang po dun sa kinonfirm ng BI na per official records nila ay nasa bansa pa si Apollo Kibuloy. Kay Attorney Quintana sa DOJ, posible po bang could you please issue an immigration lookout bulletin order ngayong bukod dun sa pag-confirm ng BI, ngayong may subpoena order na po ang Senate. Pwede po bang mag-issue ng ILBO kay Apollo Kibuloy? Yes, thank you, Madam Chair. With the issuance of the ILBO, and since it's now an ongoing investigation, the DOJ can now issue an immigration lookout bulletin order. But just caveat lang po, Madam Chair, kasi po ang ILBO, it's not meant to prevent the subject from leaving the country. Kung matatandaan niyo po, dati ho kasi meron kaming department order na in-issue para sa mga watchlist tsaka whole departure order, but this was declared unconstitutional by the Supreme Court. So ito pong ILBO is just a way of monitoring the subject of the order, but not to prevent the subject from leaving the country. So, ang maaari lang pong gawin nito is i-monitor ng ating immigration officers yung movement po ng tao. So, in case dumaan sila sa immigration counter, they just take note of yung itinerary niya, where the subject will travel. But apart from that, it will not prevent the subject from leaving the country.
Well noted, Attorney Quintana. Pero syempre, lahat tayong mga institusyon, we use every legal means in our power para ma-appear yung isang importanteng witness sa investigation at hindi siya tumakas sa process of fact-finding and of justice. So kami dito sa Senado, meron na po kaming subpoena order, and I thank the DOJ for saying on record na you will issue the ILBO already, Attorney Quintana? We will draft the recommendation to the Secretary, Madam Chair. At inaasahan po namin na mapirmahan ito ni Sec. Remulla. So at least DOJ, kami sa Senado, iba pa man, kumbaga sense of the institution yung itong mga importanteng dokumento natin, exerting whatever moral suasion sa ating mga colleagues and of course dun sa subject person. Pero paano pala ang ILBO kung sakaling private jet ang subukang gamitin? Madam Chair, if I may defer to our colleague from BI kung paano po yung proseso nila when they process individuals that go through the private jets. Yes. Thank you, Madam Chair. Thank you, Attorney Quintana. I'm sorry about that. Yes, more properly, Attorney Santos, please. Paano po yung pag private jet ang subukang gamitin? Paano yung ILBO? Dumadaan pa rin po sa proseso nung pag-check sa aming computer records kung meron yung ILBO or other mga list kagaya ng whole departure orders. Dinadaan pa rin yun sa system namin for checking. So just to restate my earlier question, even if mula nung July 2023 na huling record nyo na lumipad si Quiboloy, pabalik naman dito sa Pilipinas, even if since then lumipad sila using private jet or kung subukan nilang lumipad these days using private jet, nakasisiguro kayong dadaan pa rin sa sistema nyo? Opo, sinecheck po yan. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check din ho yan. What's that reasonable time in advance? Ganong katagal? Hindi ho ako ganun ka-familiar. Usually, depende ho kasi sa nag-handle ng flight. Pero mga ho yan, siguro 1 or 2 days before. 1 or 2 days. So sufficient time na hopefully magkaroon ng epekto yung Senate subpoena or yung ILBO na somehow makumbinse or through moral suasion makompel yung subject person to stay and to face a hearing. Tama po. Salamat, Attorney Santos. Ngayon, ilang tanong po para sa DSWD kay Yusek Di Mapora muli, ma'am. May specific penalties po ba sa mga individuals na pinipigilan ang mga bata o mga menor de edad na makapag-aral? Madam Chair, I'll give you more information, but to the best of my knowledge, we can respond to the abuse, but the act of abuse is outside of our purview. However, the needs of the abused, we will of course provide kung ano po yung needs niya. But they have to come to us, ma'am. Yun po yung kung may caveat po ang DOJ, yun po ang caveat po namin. They have to come to us. And I just checked sa FO11 in our administrative office in the region. Wala po nag-come forward, which is why we forwarded this information, including the links that you have here in documentation in the Senate of the witnesses that have come forward to our offices. But obviously, alias po sila. But in terms of getting prepared for kung sino ang magka-come forward. So maybe we can perhaps encourage those who would like to come forward to do so. Salamat para doon, Yusek Di Maporo. I'm sure well noted ng ating mga legal counsel and of course children's rights advocates na sumusubaybay din sa hearing na ito. I remember in the first hearing, a previous hearing, meron kaming isa pang witness, si Elias Amanda,
na mamaya may tanong din po ako sa Jose Maria College mamaya. Naghabol po ng kanyang transcript of records. Sila po nung sister niya, na tulad ni na Elias Rene at Elias David ay pinangako ang makapag-aaral. Pero kalaunan, nung umalis sila, hindi nila makuha yung TOR. So without those grades, hindi sila makapag-apply for further studies. Hindi kompletong dokumento nila para makapag-apply ng maayos na trabaho. So, but I'll return to that later, Yusek. I'd just like to ask the same question sa CWC, no, kay Yusek Tapales. May penalties po ba kapag sa mga tao na nagpigil sa mga menor de edad o sa mga bata na makapag-aral? Thank you, Madam Chair. Magandang isang makabatang umaga po sa ating lahat. Like the DSWD, we would yield the determination of the specific offense to the DOJ and the proper agencies. But just for academic discussion po, there are certain provisions under existing laws which may perhaps cover, depending of course on the evidence and circumstances po. Under Section 3 of Republic Act 7610 po, in the definition of child abuse po kasi, Section 3B po yan, yung maltreatment po, it includes psychological, physical abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. So if it will amount to some form of neglect because the act or omission of a particular person endangers or hampers the normal development of a child, perhaps it can be classified as child abuse. And of course, the caveat again, Madam Chair, is depending on the evidence and the circumstances. As for the other discussions po, Madam Chair, siguro I'll take this occasion to comment na rin po dun sa ginabanggit po natin kanina, yung begging. Kanina, Yes, there please. was a extensive discussion about begging. Under Republic Act 7610 po kasi, there is also a provision under Section 10E, which penalizes a person who shall use, coerce, force, intimidate a street child or any other child to beg or use begging as a means of living. So perhaps this is something our law enforcers and perhaps the DOJ also can check. And we agree with the DOJ in the statement that one of the acts of trafficking in persons prohibited under the expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 is the recruitment, transportation, maintenance of a person for domestic or overseas employment or forced labor. So it's one of the prohibited acts. Yun nga po, to recruit, maintain, hire a person for purposes of forced labor, slavery, involuntary servitude, including hatching a scheme, plan, or a pattern to cause that person to believe that if he or she does not perform such labor or service, he or she or another person would suffer serious or harm or physical treatment. So whether this is threatened or actually done, it's under our expanded ATIP law 2022 already, and even the abuse or threatened use of law or legal processes, it's also included there, Madam Chair. So perhaps these provisions are something which our law enforcement agency and the DOJ can very well check and double check. Thank you, Madam Chair. Thank you very much also, Yusek Tapales, dun sa, hindi lang pagsagot nyo dun sa specific question, pero yung pagdagdag nyo ng impormasyon, subject of course to the legal opinion of DOJ tungkol sa maltreatment and begging. Naalala ko po nung unang pagdinig, sinabi po ni Minority Leader Coco Pimentel, ni-raise po niya yung isyong iyon. Sino ang dapat mag-regulate against begging? National government lang ba? Pati ba local governments? Ang hirap daw ng turuan. Dapat meron talagang pangunahin or solong or pangunahing responsibilidad para mag-crack down on talaga itong mga offenses against children or offenses against persons in general. And mahalaga din po yung input nyo on trafficking in persons dahil
habang pinaalalahanan nyo kami dyan, ini-inform nyo kami dyan, naalala ko na may ongoing investigation kay Kibuloy kahit sa United States, specifically on human trafficking. And it sounds like maybe may mga similarities sa ating relevant laws na posibleng sa committee report namin sa komite ma-cite in this inquiry. And baka may similar elements dun sa ginagamit nila sa human trafficking investigation din sa US. So maraming salamat para dito, Yusek Tapales.